our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist Church at COAT mga kapatid. Mamaya ipapaliwanag ni Pastor Brian ano yung meaning ng abbreviation na yan, no? So ang ating topic ng debate mga kapatid ay patutunayan ng ating affirmative na ang baboy pinagbabawal pa rin ng Diyos na kainin sa mga Kristiyano ayon sa Biblia. So again mga kapatid, ang topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang baboy pinagbabawal pa rin ng Diyos na kainin sa mga Kristiyano ayon sa Biblia. Affirmative natin dito si Brother Fernando Camacho ng SDA at negative naman si Brother Brian Badao ng COAT mga kapatid. So before natin simulan ang ating debate, yung setup ng debate natin ay 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, 10 minutes same din sa negative syempre, at 5 minutes sa final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Total nito ng usually debate is 2 hours mga kapatid. Sa ating rule number 1, ang limit sa pagsagot. So ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit, kung meron siyang hinahanap, tuloy pa din hanggang maubos ang 20 segundo. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumugot sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Ang unang lalabas sa inyong bibig ay yung categorical at pwedeng sabihin ng moderator ang kanyang sagot to satisfy doon sa nagtatanong. Rule number 10, 10 seconds explanation rule. Kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, meron siyang pagkakataon na magpaliwanag ng 10 seconds at iyan na yung pinakasagot niya sa tanong. Walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, ay magbibigay tayo ng pangalan, at kung ang tanong ay saan mababasa, so probably magbibigay tayo ng talata. Ngunit ang mga sagot na wala ay tinatanggap pa din na valid answer. Rule number 5, limit sa first stand. Sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali, at during first cross, pag sinabi o nabanggit ng sumasagot na hindi ko pa nilatag yan o mga ganitong kahulugan, ay automatic next question ko yan, at sa rebuttal doon na pwedeng itanong ang lahat
either nilatag or hindi inilatag. Rule number 6, parusa sa dalawang warning. Ang debater na makakatanggap ng dalawang warning mula sa akin ay may disiplina yan. So, minus 1 minute sa time. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection at isang clarification lang din every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Hindi po pinapahintulutan ang pagbanggit o panlalait sa physical na anyo, gaya ng hugis ng katawan and kulay ng balat and etc. mga kapatid. Hindi din pinapahintulutan ang mga pagmumura na alam natin. Ngunit ang mga salitang gaya ng demonyo, kulto, sinungaling at iba pa ay maaaring gamitin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Hindi ko papahintulutan na may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapahintulutan ko kayong magtanong ng sensitibong paksa. Kabilan doon yung personal na buhay. Ngunit maaari ding piliin ng sumasagot kung sasagutin niya o hindi. Rule number 11, disconnection time limit. Kapag na-disconnect ang isang debater at hindi siya nagre-respond, may maximum na 7 minutes para makabalik. Rule number 12, moderator, special authority. Bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito. Kung ito lang naman ay kinakailangan. So, ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang dito sa inyong debate at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth. At ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Your Honor. Sumasang-ayon po sa lahat ng nabanggit. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, Mr. Moderator, ako po ay sumasang-ayon. Okay, so yun yung ating konfirmasyon at bago natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Okay, ang inyo pong malit na lingkod at kaibigan sa Impapawid, Brother Fernando B. Camacho Jr., isa pong simpleng kaanib ng Seventh-day Adventist Church. Tumatayo po sa gabing ito sa panig ng affirmatibo na patutunayan ko na ang baboy ay pinagbabawal pa rin ng ating Panginoong Diyos na kainin sa mga Kristiyano ayon po sa banal na kasulatan. At ako yung maasa ng magiging pag-uusap na ito ay magiging makabuluhan para sa mga patuloy na nagsusuri at naghanap ng katotohanan. Binabalik natin sa Panginoon ang ating paglulahati at ang ating pong papuri, kapatid Rasha. Dito naman tayo sa tututol. Pakilala ka kapatid. Ayun, ako po si Brother Brian at ako po yung kumakatawan sa Church of Apostolic Truth, yung napapansin niyo po dyan na abbreviation ng church. And ako po ay umaasa din na maging maayos, maging maganda po yung aming pag-uusap. Actually, excited ako dito dahil first time ko rin makausap si Brother Camacho and I'm really hoping na maganda tong usapan na to. So, God bless po sa aming lahat dito. Okay, so simulan na natin ang ating debate mga kapatid at kung gusto nyo yung mga ganitong content, please share yung ating live streaming ngayon. Pwede din kayo mag-tag ng inyong friends or mag-comment kayo mga kapatid na mas madali. Pwede nyo i-comment na parang @follower or @highlight. Naka-automatic yan mga kapatid sa inyong mga Facebook. So mga kapatid, at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag. Wait lang. Arrange ko muna yung screen ni Brother Camacho. Okay, wait lang mga kapatid. I-arrange ko lang.
Okay, so bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative. Your time start now, bro. Alright, muli po mapagpalang gabi sa inyo pong lahat mga kapatid. Muli pa akong titindig sa isang katotohanan na hanggang ngayon ay wala pang apologist na nakapagtutol sa ating pong laging itinatayong ito. Patutunayan ko po sa gabing ito na ang baboy ay pinagbabawal pa rin ng Diyos na kainin sa mga Kristiyano ayon sa Biblia. Katulad po ng nabanggit ng kapatid na Brian, ito po ay una naming pag-uusap. At ako rin ay excited na baka ang kapatid na Brian na ang siyang lubusang makagiba dito po sa ating katotohanang ibinabandila at ipinapangaral sa mga tao. Unang talata po na aking gagamitin sapagkat ito po ay pagkakasaad sa ating mga Kristiyano ayon sa banal na kasulatan, buhat sa kapitulo 44, talatang 23 ng Ezekiel. Ganito ang ating mababasa. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan, at ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. Ang bayan ng Diyos ay magtuturo. Ang mga tagapagturo ay magtuturo sa bayan ng Diyos na kailangang maipakilala ang pagkakaiba ng marumi at malinis. Kasama na rito ang maruming karne at malinis na karne, maruming pamumuhay at malinis na pamumuhay. Dapat makita ng lahat ng mga mag-aaral ng banal na kasulatan kung ano ang pagkakaiba ng marumi at malinis. At ngayon ibibigyan natin ng espesipikong pag-uusap sapagkat ang paksa ay may kinalaman lamang sa baboy. Wala munang ibang pag-uusapan mga kapatid, kundi tungkol lamang sa baboy. Ngayon, hindi rin pag-uusapan sa gabing ito kung ang baboy ba ang tagapagligtas? O kaya, hindi po. Kundi, yung baboy ay hindi ipinahintulot pa rin kainin ng ating Panginoong Diyos sa mga Kristiyano. Diyan lang po iiral ang ating pag-uusap. Ngayon, bibitaw muna ako ng mga assignments na sasagutin sa atin ng negative. Unang assignment, saan mababasa sa Biblia na kinaina ng mga Kristiyano ang baboy? Or saan sa Biblia natin mababasa na kinain na, past tense, kinain na ng mga Kristiyano ang baboy? Kapag wala hong mabasa mga kapatid, ibig sabihin, hindi natutulan ang ating pananayuan. Nananatiling karumal-dumal ang baboy at hindi kinakain ng mga Kristiyano. Kaya para mabali, sagutin ito sa pagtindig ng negative. Saan sa Biblia natin mababasa na kinain na ng mga Kristiyano ang baboy? Pangalawang assignment, sino sa mga apostol ang kumain na ng baboy? Past tense ulit Pangatlo, ilang beses nilinis ng Diyos ang baboy? Mahalaga kasi ito sa pag-aaral mga kapatid. Yan, ngayon. Mamaya ko na itatanong yung pang-apat nating assignment. Yan munang tatlo mga kapatid, abangan natin. Ngayon, sabi sa Review and Herald, March 4, 1844, dapat anya nating siyasatin para sa ating sarili at alamin ang mga dahilan ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng paghahambing ng kasulatan sa kasulatan. Kunin mo anya ang Biblia at sa iyong pagluhod ay manalangin ka sa Diyos na liwanagan ang iyong isipan. Ito isang magandang hamon sa atin mga kapatid sa naghahapot ng katotohanan. Ano pa sabi? Sa Review and Herald, November 19, 1908,
ang tanging pananggalang natin laban sa mga panilinlang ni Satanas ay ang masigasig na pag-aaral ng kasulatan upang magkaroon tayo ng matalinong pagkaunawa sa dahilan ng ating pananampalataya. Ano po? Yan. Ngayon, kapag susunod tayo sa Panginoon, ang sabi ng 48:17 hanggang 18 ng Isayas, ganito sabi ng Panginoon, ng inyong manunubos ng banal ng Israel. Ako ang Panginoon mong Diyos na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan na pumapatnubay sa iyo sa daan na iyong dapat lakaran. Kasi pamamagitan po ng banal na kasulatan, matitiyak natin tama ba yung ating tinatahak na landas sa pananampalataya. Kasi sa talatang 18, o kung dininig mo ang aking mga utos, ang iyong kapayapaan magiging parang ilog at ang iyong katwiran ay parang mga alon sa dagat. Yan ngayon. Tandaan natin, ang kabawalan tungkol sa pagkain ng baboy, hindi lang ito, mga kapatid, at times what? Sige po. Bro, sa screen namin bro, yung thumbnail lang yung nakikita bro. Ay, hindi siya lumilipat? Oo, kalimutan kong tingnan ulit. Teka ha. Paano ba yan? Hindi siya lumipat, Mag-out kaya muna ako. Tapos pasok ako ulit, ha? Sige bro. Basta thumbnail lang yung nakikita namin ha. Oo, Maganda sa yung prism yung gamit mo. Diyan mo siya parang i-refresh ba, palitan mo tapos balik mo. paano na ba ako makapag-out nito? Kasi naka-ano nga ako naka-prism. Okay, habang hinihintay natin si Fernando Camacho, shoutout muna sa ating nasa live. Si Pastor Jeff Tejon Orieta ng Prophetic Advent Ministry. Shoutout din kay Angelo Lucky Reyes, Ariniel Marcelo. Ayan bro, nakikita ko na. Isaiah 48 verse 7. Ilang minuto pa ho ako? 5 minutes. Okay, yan. So, sa aking pagpapatuloy mga kapatid, at nakikita na natin na mahalagang sumunod sa ating pong Panginoong Diyos sapagkat ibinigay niya ang mga utos bilang patnubay natin at makatiyak tayo na tama ang tinatahak nating landas. Bago ang Israel, mga kapatid, marami nagsasabi ng utos na ito'y para lamang sa Israel. Hindi ho, mga kapatid. Bago pa ho magkaroon ng bayang Israel, ipinakilala na ng ating Panginoon ang pagkakaiba ng malinis na hayop at ng maruming hayop. Makikita ho ninyo sa Kapitulo 7, talatang 2 ng Heneses. Meron nung binabanggit malinis na hayop at hindi malinis na hayop. Sa pagkakataon pong ito, ang kanila munang pagkain, ang original diet na kanila pong kinakain, yun yung prutas at mga gulay o mga luntian. Pero meron unang malinis na hayop at hindi malinis na hayop, silang kinikilala. Sa sumunod na talata pa, sa talatang 6, ganun din ang pagkakabanggit sa atin. Samantalang ang sabi rito, si Noe ay merong 600 taon. Nang ang baha ng tubig ay dumagsa sa ibabaw ng lupa, mayroon pa rin pagkakakilanlan ng malinis at marumi. Yan. Ngayon, wala pa ho ang mga Hudyo neto. Sa pagpapatuloy pa ng talata, samantalang ang bahang gunaw ay humupa na. Sa Kapitulo 9, talatang 3, dito ipinagkaloob ng ating Panginoon o pinahintulot na pwede nang kainin yung mga karne. Ganito ang pagkakasabi sa atin. Bawat gumagalaw na nabubuhay, magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinigay ko sa inyo. So dito ipinahintulot na kainin ang karne. Subalit mayroong pagtutulad. Kakainin ang karne katulad ng sariwang pananim. Ibig sabihin, kung papaanong hindi lahat ng sariwang pananim ay makakain, gayon din naman, ang bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain nila, subalit hindi lahat ay pwedeng kainin.
katulad ng sariwang pananim. Ano po? Yan. Ngayon, dito na ho, samantalang ang panahon ay umuusad, dumating ang mga Kristiyano, mga kapatid. Last 2 minutes. Pagdating ng mga Kristiyano, ang sabi sa atin ng banal na kasulatan, sa Kapitulo 11, talatang 7 hanggang 8, take note mga kapatid ha, tinitindigan ko sa gabing ito na ang mga Israelita sa pangunguna ni Moises, lalo tigit si Moises, isang tunay na Kristiyano sa lumang tipan. Ipinagkaloob ang Kapitulo 11, talatang 7 hanggang 8 ng Levitico na ang baboy ang wikay hindi dapat kainin. Ano ho? Maliwanag po ito, verbatim na nakalagay, hindi dapat kainin. Ipinag-utos ito sa isang Kristiyano katulad ni Moises. Ngayon, sabi ni Gordon, obedience to the law is not the source of blessing, but it augment a blessing already given. Ang pagsunod niya sa kautusan hindi pinagmumula ng pagpapala, kundi ito'y nagpapalago o nagpapalalim ng pagpapalang na ipagkaloob na. Blessing po na pagkalooban tayo ng batas, ng kabawalan ng pagkain ng karumalduman sa ikabubuti rin ng atin pong kalusugan. Kaya sabi dito ni Gordon, law is the gift of the generous saving God. Ang kautusan niya kaloob at nagbibigay at mapagligtas na Diyos. Kaya mahalaga sa atin ito sa pagpapatuloy ng Levitico, ang baboy, ang wika, hindi dapat kainin. Ngayon, sa aklat ng Deuteronomy kung saan ang pagdidiin ng banal na kasulatan, ang sabi rito, bawat tao anya'y makakakain. Itinuturing man siyang malinis o marumi. Ibig sabihin, Hudyo man o hindi Hudyo, makakakain siya ng hayop na ipinahintulot na kainin. Ang bawat tao ay makakakain. Itinuturing man siyang malinis o itinuturing man siyang marumi. Kasama po Kristiyano riyan. Maraming salamat po. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first presentation ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Brian Badaw ng COAT, your time start now, 7 minutes. Ayun, salamat Brother Camacho. First question ko dito sa ginamit mo yung Isaiah 48, 17, 18. So, yan ba ay para sa Israel or para sa mga Kristiyano? Yung mismong talata na yan. Opo, para po yan sa mga Kristiyano, para din sa bayang Israel. Para po yan sa lahat ng tao sapagkat ipangangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao at kailangan maunawaan ito at makita ng buong sangkatauhan. Sapagkat ang lalakad sa kautusan ng Panginoon magkakaroon ng patnubay sa kanyang daan. Ayan po ang sagot natin. Okay, dito sa verse 12, actually yung title nito, The Lord's Call to Israel. So saan dito from verse 12 to 17 buong chapter ng 48 nabanggit ang salitang Kristiyano? Opo, ipinagkaloob sa mga Hudyo sapagkat sila ang natatanging katiwala. Kaya ang sagot ko sa inyo kanina, yan ay kailangan malaman ng lahat ng mga tao ang objection. Israel. Objection, brother. Sabi ko, saan mababasa yung from Isaiah 48 verse 1 hanggang 22, saan mababasa yung salitang Kristiyano? Kasi sabi niya para sa Kristiyano din. Meron ba? O saan? Okay. Saan meron mababasa? kang clarification doon sa tanong mo, doon sa word na saan. Affirmative, may counter objection ba? Yes, may counter objection. Iba ho kasi yung tanong niya kanina. Ngayon, ipinopokus niya sa Isaiah 48. Samantalang ang tanong niya kanina, gamit ang Isaiah 48, saan mababasa sa Kristiyano? Sinasagot ko ngayon, Okay. nag-object siya. Iba naman ngayon siya pinupunto niya kanina. Okay, so ganito. Ang hatol natin dyan, yung clarification kasi, medyo nahuli siya doon sa
isasagot niya sa salitang saan ba, kaya parang mababago yung sagot niya pag nandun yung clarification pa. However, yung tinatanggap ko lang is yung unang wala pang clarification sa salitang saan. So saan daw doon again, Brother Camacho, 20 seconds po sa pagsagot. Yes. Ito po yung sinasagot natin. Ipinagkaloob sa Israel sapagkat sila ang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Kaya sagot natin, kailangan itong maipangaral sa lahat ng mga tao. Ang instrumentong gagamitin yung mga ngaral ng Diyos. Kasama na makakaalam nito mga Kristiyano at mga Hintil. Okay, same question pa rin, gusto ko lang bigyang i-confirm. Meron ka bang mababasa sa buong chapter ng Isaiah 48, 1-22 na Kristiyano? Meron ka bang mababasa o wala? Meron o wala? Okay. Meron po. Hindi niya tinatanong, Mr. Moderator, kung may mababasang word for word. Basta tinatanong niya, may mababasa. At sa pagbabasa, may mga tinatawag na behind the text, at dito nababasa ko rito kasama Kristiyano, sapagkat yung bayang Israel na banggit ko sa una kong paglalahad, sila po'y yung pong Israel, sila rin ay mga Kristiyano sa panahon ng lumang tipan, especially Moses. Okay. Ayon sa pagkakaintindi mo, paano ba maging Kristiyano? Paano ka ikaw halimbawa na lang, Brother Camacho, paano ka naging Kristiyano? Okay. Literal na kahulugan ng salitang Kristiyano ay followers of Christ. Ayan, ilalagay ko sa ating screen. Yan po. Kristiyanos, katawagan ng isang mananampalataya kay at tagasunod ni Jesucristo. Kaya pag sinabing Kristiyano, mananampalataya ni Kristo, tagasunod ni Kristo. Ginawa rin ni Moises sa lumang tipan. Okay, si Kristo ba, si Kristo na pinanganak ni Mary, nandun na ba sa Isaiah 48? Opo, umiiral na po. Kasi sabi ng ating Panginoon, doon sa kapitulo 8 ng Juan, bago pa si Abraham, ay naroroon na siya. Kaya umiiral na po siya mga kapatid. At siya nga ang pinili ni Moises na sundan. Ayan po, 8:58. Kaya yan pong Isaiah, bahagi lamang ng pag-iral ng ating sa lumang tipan. Okay, ang tanong ko sa iyo, bro, yung pinanganak ni Mary sa Jesus Christ, meaning to say yung tao, ay sagot mo nandoon na. So meaning to say pati si Mary nandoon na. Hindi po. Sa lumang tipan. Dinadagdagan po ninyo yung sagot ko. Dinadagdagan ninyo. Ang Panginoon Jesucristo naroon na. Sa panahon ni Mary, diyan lamang po siya nagkatawang tao. Pero hindi ibig sabihin na hindi pa siya nagkakatawang tao, hindi siya umiiral sa lumang tipan. Kasi sabi nga rito, 8:45, 8:58 ng Juan, bago pa niya ipanganak si Abraham ay ako nga. Ayon. Sabi mo hindi pa pala siya umiiral sa lumang tipan. So ano ba talaga? Siya yung umiiral sa lumang tipan o hindi pa umiiral sa lumang tipan? Kababanggit mo lang ngayon, hindi pa siya umiiral sa lumang tipan . Alin ba ang tama? Tama yung sinabi ko. Hindi ko sinabing hindi umiiral. Ang sabi ko, hindi ibig sabihin, kasi nagkatawang tao siya sa panahon ni Mary. Hindi ibig sabihin ito na hindi siya umiiral sa lumang tipan. Yun ang sinasabi ko. Umiiral na siya bago pa siya magkatawang tao. Kasi sabi nga rito, 8:58, bago ipinganak si Abraham ay ako nga. Kaya nalilito lang po kayo kasi Panginoong Jesucristo may dual nature. Kalagayang Diyos, kalagayang tao. Okay, siguro bigyan din ko pa yung tanong Sabi ko kasi, yung pinanganak ba ni Mary, meaning to say yung taong si Jesucristo, siya ba ay umiiral na sa lumang tipan? Yes or no? Pinanganak ni Mary na si Jesus Christ, umiiral na ba siya sa lumang tipan? Yung kalagayang tao hindi pa. Kalagayang tao hindi pa. Pero bago siya magkatawang tao, umiiral na siya sa kalagayang Diyos sa lumang tipan. Kaya nga ang sabi niya, Juan 8:58, bago si Abraham ay ako nga. Yan nga ang sinundan sinampalatayanan ni Moises at ng mga Hudyo na sumunod kay Moses sa lumang tipan. Kaya sa lumang tipan pa lang, may mga Kristiyano na hindi kumakain ng baboy. Alright. Yung Leviticus chapter 11, 7-8, paki-confirm lang. So,
siguro ang sagot mo diyan, may Kristiyano na rin diyan. Yes or no? Yes, may Kristiyano na dyan. Kasi nga, kasama po sila Moises dyan eh. Di ba? Si Moises po, mananampalataya ni Kristo yun eh. Tagasunod siya ng ating Panginoon Kristo eh. Kaya may Kristiyano na po dyan. Kaya yung inutusan na huwag kakain ng baboy, ayun, meron na kasama mga Kristiyano. Ayun po, sagot na ho natin. Okay, so kung wala si Kristo, yung taong si Kristo, doon sa lumang tipan, sino yung sinusundan nila na sabi mo, pagiging Kristiyano, sumusunod kay Kristo. Pero wala pa pala yung taong si Kristo sa lumang tipan. Sino yung sinusundan nila para maging Kristiyano? Sino? Opo. Yun pong unang kalagayan ng ating Panginoon Kristo bago siya magkatawang tao. Yung kanyang pagiging Diyos. Yung kanyang pagiging Yahweh o Jehovah. Umiiral na sa lumang tipan. At yan ang kausap ng ating Panginoong Kristo sa tuwina. Kausap ng patriarka si Moises sa tuwina sa lumang tipan. Kasi Moises Kristiyano eh. Kasi sumusunod siya kay Kristo eh. Ano na yun? Okay na yun, bro, Rasha. Okay, salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first cross ng ating negative. Nadako tayo sa kanyang presentasyon, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Brother Yuli. Sabi niya, parang batang-bata pero napakalayo ng sagot niya. Sabi naman ni Pastor Iggy Boy Kilat, malabo na mahuli. Shoutout kay Gidin Zulueta. Sumasad na si Brian. Ito din kay Reggie de la Cruz, simple lang iyan kapag ang ipinipilit ay galing sa lumang kautusan, ang ipapasalungat mo ay ang bagong tipan. Nasa bagong tipan na tayo, huwag kang pumayag na ang sinasabi niya ang masunod, ang umiiral sa usapan, ipilit mo ang bagong tipan. Shoutout din kay Reniel Marcelo, ang hina ng negative mag-interpolate. Mababaw, napunta ka na kay Mary, sa baboy lang negative focus. Shoutout din kay Leodel Alba Pabiluna, lami daw ang susunugin. Shoutout din kay Jabes Chiong, pagkadaghan sa mga sabadista nagkaon ragyapon og baboy kay lami di ay. Shoutout din kay Brother Yoli, unang tanong pa lang, nangangamuti na ang anti-baboy. Shoutout din mga kapatid kay Ken Lee, Isaiah 66:17-22. Herwin Hernando, sa palagay ko kapatid, mali ang paggamit mo ng mga talata mula sa lumang tipan. Iyan po ay para sa mga lahing Israel po lamang, kapatid Fernando Camacho. Shoutout din mga kapatid kay Mateo Matias, isang bulaan itong si Camacho. Ezer Lorizo, sa Israel binigay ang turo ng Diyos at ito ay tinuturo nilang mga hintil upang sila naman ay magkaroon ng pagpapala sa Diyos. Shoutout din mga kapatid dito kay Edwin Diamano, watching dosa. Kay Pastor Jeff Teoriata, magandang gabi sa dalawang magkiting na debater. Sabi niya, Angelo Lucky Reyes at Riniel. Ayan. So dako tayo mga kapatid sa ating negative first presentation. Brother Badaw, your time start now. Alright, salamat kay Brother Camacho sa kanyang presentation. So again, sa mga listeners po namin, ang pinag-uusapan namin, ang baboy ay pinagbabawal pa rin ng Diyos na kainin sa mga Kristiyano ayon sa Biblia. So kanina sa cross-exam natin kanina ay notice na hindi honest sa pagsagot itong ating kausap. No? So kaya pala may mga nag-i-input sa akin na ang pagsagot ni Brother Camacho ay hindi honest sa scriptures, no? So anyway, papaubaya ko na sa inyo yan, mga listeners, ano. So meron na raw Kristiyano doon sa Old Testament. I think that is not an honest question. Okay? Ngayon, doon sa mga ginamit niyang talata, so magiging objective ako, no. Doon na lang ako sa kanyang mga ginamit na talata. Kasi pag naging objective ako doon sa kanyang presentation ay malayo kasi doon sa paliwanag niya yung ginagamit ng mga talata. So wala pong mga Kristiyano doon sa mga sa mga ginamit niyang talata, mga kapatid. So kung wala pong mga Kristiyano, wala kang mababasa ng mga Kristiyano doon kasi logically speaking, wala naman talagang Kristiyano. So bakit ka makakabasa ng mga Kristiyano doon? So nagtatanong lang tayo kasi sabi niya may mga Kristiyano na doon kaya pinapahanap ko sa kanya.
Okay? Ngayon, pag sinabi mo kasing pinagbabawal pa rin, meaning to say, existing yung utos. Okay? Now, kapag sinabi mo na existing, umiiral ito. Kaya nga sinabi mo umiiral, ay ano pa rin, pinagbabawal pa rin, so umiiral. So, doon naman sa topic namin, ang sabi doon, hindi Israel ang aming topic, Kristiyano. So, bilang affirmative, talagang mapipilitan siyang sabihin na may Kristiyano na sa Old Testament. Otherwise, wala kaming debate ngayon, kaya ipagpipilitan niya yan. Okay? Kahit na wala siyang mabasa, kahit sa isip niya, no, na alam niya na hindi totoong may Kristiyano doon, sasabihin niya pa rin na may Kristiyano doon. Okay? So, alam na natin yung ganong style. So, sa presentation, sa mga talata, no, hindi po na-establish doon na may mga Kristiyano. Okay? So, biblically speaking, hindi po inutusan ang mga Kristiyano. Kaya yung pag sinabi mong pinagbabawal pa rin, no, irrelevant na yun kasi dapat papatunayan mo muna na inutos ito. Kumbaga, nag-exist na yung utos sa mga Kristiyano. Alright? Now, sabi niya, may nagtanong siya, sabi niya meron daw siya, nakalimutan ko isulat yung isa, nakalimutan ko yung exact words niya doon. Sabi niya, saan mababasa na kinain na ang baboy ng mga Kristiyano? Para sa kanya, that's the only way na maniniwala siya na ang baboy ay Kristiyano na. Ang mga baboy ay pwede nang kainin ng mga Kristiyano. Okay? Hindi baboy ay Kristiyano na, sorry. Ang baboy ay pwede nang kainin ng mga Kristiyano. Again, bago yung kumbaga ina-assume na kasi nung kanyang tanong na inuutos talaga sa mga Kristiyano. Kaya ang tanong niya doon sa number 1, I think that is false dilemma, no? Kasi may way may ibang kaparaanan para malaman mo, no, na pwedeng kainin. Hindi lang doon sa kaparaanan niya kasi ang kaparaanan niya parang pinupwersa niya akong bigyan siya ng biblical evidence na ang mga Kristiyano kumain na ng mga baboy bago siya maniniwala. Okay? Yun lang ang way para maniniwala siya. Okay? So may ibang way. No? Hindi niya pwedeng limitahan doon lang. May ibang way. Okay? At ang sabi niya, sino ang kumain sa mga apostol ang kumain ng baboy? So I believe na walang kumain ng baboy sa mga apostol. Okay? Dahil ang mga apostol ay mga Hudyo. Pinag-uusapan namin Kristiyano. So meaning to say, kahit na may mga Hudyo na Kristiyano na-convert sila sa Christianity, kung ano yung pinagbawal sa kanila, no, patuloy pa rin nilang ginagawa. In fact, may mga practices pa rin yung mga apostoles na inline pa rin sa Torah. So hindi namin pinag-uusapan kasi yung mga apostol, like yung 12 apostles, mga Hudyo yan eh. So I think ano na naman yon, fallacy na naman yung tanong niya. Kasi bakit niya ako paghahanapan na ang mga apostol ay kumakain na ng baboy, mga Hudyo yon. Okay? Meaning to say, yung mga practices nila, kahit na Kristiyano sila, hinahayaan pa rin sila ng scriptures na practicein yung kanilang mga Judaistic na mga practice. In fact, may mga nagsasabat pa rin sa kanila. So hindi yun ang hindi yun ang punto. Okay? Kung yung mga apostoles ay kumakain ng baboy o hindi. Naturally speaking, since ang utos ay sa kanila, no, hindi sila kakain ng baboy. Okay? Pinapractice pa rin nila yon kahit na sila yung mga Kristiyano na. Now, nakalimutan ko yung pangatlo niyang sinasabi. Anyway, yung utos na makikita natin sa Old Testament, Leviticus chapter 11 verse 7, Deuteronomy chapter 14 verse 8, ay pinag-utos hindi po sa mga Kristiyano, kundi sa Israel. Okay? Now, kahit pa sabihin or granting na ang utos ay umiiral, still irrelevant pa rin ito sa mga Kristiyano dahil nga sa Israel lang ito pinag-utos. Okay? Kanina, yun nga sinasabi niya, may Kristiyano na daw yun. Lahat ng sinasabi niya patungkol sa may Kristiyano na sa Old Testament ay pawang opinion niya lang. Okay? And again, sabi ko nga sa inyo, kayo na ang maghusga kung may makita kayong Kristiyano o valid ba sabihin na may Kristiyano na sa Old Testament. Now, gusto ko lang bigyang pansin dito sa Romans chapter 14 verse 20 to 21.
No, ang sabi ng Panginoon dito, sabi ni Paul sa Roman Church, which is ang Romans ay multi-ethnic church. So may Gentiles, may Jewish, no? Pero mga Kristiyano sila. No? Ang sabi dito ni Paul, do not destroy the work of God for the sake of food. For although all things are clean, it is wrong to cause anyone to stumble by what you eat. It is good not to eat meat or drink wine or to do anything that causes your brother to stumble. So, dito may conflict, no, between ethnical na mga Christian, Jewish, tsaka mga ano, kasi magkasama sila sa church. Okay, mapapansin natin dito mga kapatid, yung mga Gentiles, may kinakain sila na hindi pwede sa mga Hudyo. Okay, pero kinakain pa rin nila. Meaning kasi bawal sa mga Hudyo. Okay? Ang naging problema dito, kinakain nila yung mga pagkain na yon in front or in the presence of their brethren na mga Jewish. Kaya ang sabi ni Paul, hindi sa pag-ibig ang inyong ginagawa. Kasi natitisod ang ibang mga kapatid, which is mga Jewish, dahil bawal pa rin sa kanila kainin yon, yun pa rin yung kanilang practice sa kanila. Okay, so kahit na hindi mo nabasa dyan yung verbatim na baboy, kasama. Kanina pa nga binabanggit ni Brother Camacho yung pagkain, pero wala naman siya nababanggit na baboy. Sinasama niya yung baboy doon na marumi. So I will do the same thing. No, yung mga pinagbabawal na pagkain is kasama diyan yung baboy, no? Pero hindi po 'yan sinasabi ni Paul na okay, bawal kumain 'yan, bakit pa rin kayo kumakain, no? The only time na sinabi lang ni Paul is Romans chapter 14 verse 23, but the man who doubts is condemned if he eats. So kung kumakain ka na hindi ayon sa iyong pananampalataya, that's not your faith. Like kumain ka ng something na bawal sa iyo but it's not according to your faith, no? Sabi doon ka nagkakasala kasi yung pagkain mo ay hindi ayon sa pananampalataya. Okay? Sinabi diyan ni Pablo na kung nasisira ang iglesia ng Diyos dahil sa pagtatalo sa pagkain, then we are destroying the body of Christ. So, yun yung context ng Romans chapter 14. Wala kayong mababasa dyan na pinagbawal sa mga Gentile believers, no, mga Christians, yung pagkain ng baboy. Okay? Ang sinasabi lang daw, huwag kayong kakain sa presence ng mga kapatid nyo dahil nga hindi na kayo kumakain sa pag-ibig. Alright? Now, magandang bigyan ko rin pansin nyo sa Acts chapter 15. No? Kasi kung tama yung sinasabi ni Brother Camacho, ito yung logic eh. Kung tama yung sinasabi ni Brother Camacho na bawal sa mga Kristiyano ang pagkain ng baboy, I think that is the perfect time na ipatupad dito. Kasi mapapansin nyo sa Acts chapter 15, nagkaroon ng pagtatalo ang mga apostoles doon kung ano yung mga dapat na ipasunod sa mga Gentile believers which are Christians, no? Doon sa kautusan. Pero out of, I think, if correct ako ni Brother Camacho, 614 commandments, kasi mas magaling siya sa Torah. No, 614 commandments, ang apat lang yung ibinigay sa mga Gentile believers. Hindi kasama doon yung pagkain ng baboy. So kung tama siya, no, I think that's the perfect time. Oy, bawal pa rin yung baboy. Wala tayong mababasang gano'n. So I hope nakukuha ni Brother Camacho yung logic na pinopoint ko dito. Pero wala tayong mababasang gano'n. Diba? Okay, so dyan nagtatapos ang negative presentation. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative sa negative. 7 minutes para kay Fernando Camacho ng SDA. Your time start. Okay. Ginamit po ninyo yung aklat ng Roma chapter 14. Ang tanong ko po sa inyo, yung bang pagkain na tinutukoy dyan, yan ba ay broma o akatarton? Hindi ako gumamit ng Greek eh, kung anong meaning nun. Pero ang point ko doon, yung pagkain na pinagbabawal doon sa mga Jewish, of course, kasama doon yung baboy. Okay. Next question. Familiar ka sa broma at saka sa akatarton? Yes or no? To be honest, no. Okay. Next question ako. Honest question, honest answer naman. Ngayon, ang tanong ko naman ito. Okay. Si Moises ba ay sumampalataya at sumunod kay Kristo? Yes or no? Hindi siya sumampalataya kay Kristo dahil nga si Kristo
yung word na Kristo ay pertaining sa taong si Kristo. Wala pa si Kristo noon. Pero pre-existence na yung divine na kalagayan niya sa time. Old Testament. Okay, baguhin ko tanong. Palitan natin yung Kristo ng Jesus sa kalagayang Diyos. Yan. Sumunod ba, sumampalataya ba si Moises at sumunod kay Jesus nang hindi pa siya nagkakatawang tao sa kalagayan niyang Diyos sa lumang tipan? Yes or no? Oh, yes. Yes. Oo. Then, tinatanggap mo ba kapag sinabing Kristiyano, mananampalataya ni Jesus at tagasunod ni Jesus? Yes or no? Yes, pag sinabi natin Kristiyano, si Jesucristo na pinanganak ni Mary, yung taong kalagayan na yon, yun yung tinutukoy natin kasi susundan natin siya. Kasi kung Diyos ang sinasabi mo na susundan natin bilang Kristiyano, hindi natin masusundan yung paglakad ng Diyos kasi nasa kalagayan siya ng Diyos. Dapat yung kalagayang tao ang tinutukoy natin sa Kristo. Okay. Next question. Kapag sinabi bang Kristo, kalagayang tao ang tinutukoy o ang tinutukoy dito yung kanyang gawaing pamamagitan bilang Kristo ng Diyos? Ang tinutukoy na Kristo yung kalagayang tao na kung saan siya ay anointed. So doon sa ministry niya ang tinutukoy patungkol sa tao. Hindi kasi pwedeng maging anointed yung Diyos. Ang ina-anoint yung tao. Okay. Next question. Tinitindigan nyo pa rin ba hanggang ngayon na kapag sinabing Hudyo, kapag sinabing Hudyo, hindi siya magpapakain ng baboy sa mga Kristiyano? Tinitindigan nyo po ba yon? Pakiulit yung tanong. Time stop, Brother Rasha. Medyo hindi ko ma-digest yung tanong. Hindi ko masyadong ma-digest yung tanong. Okay. Tinitindigan nyo po ba ngayon na yung mga Hudyo sa katutubo, mga Hudyo, stop the clock naman yan yung mga Hudyo, hindi niya ipapakain ang baboy sa mga Kristiyano. Naniniwala ka po ba ron? Yes or no? Yes, naniniwala ko. Pero yung mismong topic natin kasi is utos sa mga Kristiyano. So, yun yung ating pinag-uusapan. So, kung utos sa mga, hindi na ipapakain sa mga Kristiyano. Ngayon, sabi niyo po kanina, yung mga alagad, mga Hudyo, kaya hindi sila kumain ng baboy. Ang tanong ko po sa inyo, yung mga alagad na mga Hudyo, Kristiyano ho ba yon? Yes or no? Yes po. Pero yung kanilang mga practices, actually may sinabi nga si Roma na kayong mga Grego, manatili kayong Grego, mga Hudyo, manatili kayong mga Hudyo. Hindi nyo kailangan baguhin ang mga practices nyo. So kung Hudyo sila, then expected sa kanila na hindi kumakain ng baboy. Okay. Dahil sa sinabi ninyo yung mga alagad na Hudyo hindi kumakain ng baboy ay mga Kristiyano rin. At hindi sila magtuturo na kainin ng mga Kristiyan ang baboy. Kung ganon, sino ang nagturo sa mga Kristiyano na kumain sila ng baboy? Wala dahil hindi naman kailangan dahil kumakain naman talaga ang mga Gentiles ng kung ano yung mga pinagbabawal sa mga Kristiyano. So yung practice ng mga Hudyo na mga apostol, hindi Christian practice yun kasi practice nila bilang Hudyo. Yung hindi sila kumakain ng baboy. Okay. So walang nag-utos sa kanila sa mga Kristiyano na kumain ng baboy. Okay. Sabi mo kanina, yung mga alagad, mga Hudyo, at yung mga alaganday na mga Hudyo, mga Kristiyano rin. Ibig mong sabihin, may Kristiyano na bawal sa kanila ang baboy dahil sa batas at may Kristiyano na hindi bawal sa kanila ang baboy? 10 seconds. Yung 10 seconds. Yung mga Hudyo na hindi kumakain ng baboy ng mga Kristiyano, practice nila bilang Hudyo, hindi nila practice bilang Kristiyano. Yun yung binibigyan kong distinction. So kahit Kristiyano sila, hindi sila kumakain dahil practice nila yung bilang Hudyo. Next question. Okay. Di ba pag sinabing Kristiyano, tagasunod ni Kristo at mananampalataya ni Kristo, saan sinabi ng ating Panginoong Kristo na kumain na ang mga Kristiyano ng baboy? Saan talata? Wala. Ngayon, next question. Lilipat naman ako dito. 1 Timothy 2:8. 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 1 Timothy 2
Last 1 minute. Okay. Sige, next question. Naniniwala ka ba na nilinis ng Diyos ang mga karumal-dumal na baboy? Yes or no? Yes. Okay. Bakit, anong dahilan? Bakit nilinis ng Diyos ang mga baboy na karumal-dumal? Para sa mga Hudyo, yes. Bakit nilinis? Hindi ko masasagot yung bakit. Okay, pero base sa Acts chapter 10 nga, nilinis na ng ating Panginoon yung kung ano yung tinuturing na marumi ng mga Hudyo, wag nang ituring na marumi. Okay. Doon sa ginamit mong Acts 10, si Pedro, apostol na Hudyo at Kristiyano, siya ba ay kumain ng baboy? Yes or no? Hindi po. Yun ay may kahulugan na patungkol ito sa mga hentil dahil tinuturing niyang marumi ang mga hentil. Therefore, wag niyang ituring na marumi ang mga hentil. May karapatan sila sa ebanghelyo. So ibig sabihin, ang Acts 10 hindi tumutukoy sa literal na isusubo mo at kakainin yung baboy. Tama po bang unawa ko sa sinabi ninyo? Hindi po. Tama po ang pagkakaintindi niyo. 7 minutes na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng ating debate. Shoutout muna sa ating mga kapatid dyan, si Renier Marcelo. Sabi niya, weak ang negative, hindi nakapokus sa baboy, doon na sa practices ng Gentiles and Jew na punta. Shoutout din kay Jeff T. Orieta, magandang topic din sa podcast ito bro, Brian Badao. Shoutout din kay Calib, wala yang katapat mo bro, per bata pa sa debate, tapusin mo na yan. Madaming di alam. Shoutout din kay J. Montero, mayroon nag-utos ang Panginoong Jesus, sabi ng Bible, ang pumasok sa tiyan ay hindi nagpaparumi. Kung yung lumalabas sa bibig, otherwise, wala nang kabuluhan kung ano ang kainin mo. No connection sa kaligtasan. Amen. At shoutout din kay Reggie de la Cruz, malaya ka ngang kumain man ako ng baboy o hindi, nasa akin yun, kalayaan ko iyan. Hindi ako magkakasala sa pagkain ng baboy dahil hindi ako saklaw ng lumang kautusan. Shoutout din kay Rechi Cortez, magandang gabi po, magandang paliwanag bro Fernando Camacho. Shoutout din kay Chris Pons, mukhang hindi alam ni negative na hindi pa umiiral Jesus sa lumang tinpan. Shoutout din kay Pastor Eric Villanueva, yan na, babanatan ka na ni Cap Fernando ng Greek na broma at akatarton yan. Yari ka na, Brian Badao dyan. Shoutout din kay Reniel Marcelo, yun lang, pag wala kang alam sa Greek, huwag ka nang makipag-debate. Shoutout din kay Ezer Lorezo, ang baboy ay karmadumal, ang templo ng Diyos ay tayo. Paano titira ang Diyos sa iyo kung dinudumihan mo ang templo niya? So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating affirmative rebuttal. Fernando Camacho ng SDA, your time start now. Okay. So mga kapatid, gusto kong pansinin po ninyo yung pagkagamit ng Roma 14. Sa Roma 14, wala akong tutol. Kundi tinututulan ko yung malihong pagkaunawa sa talata pong ito. Isinama rito yung baboy. Hindi dito kasama ang baboy mga kapatid. Sapagkat yung baboy ay kasama po sa tekstong Grego na akatarton. Ang pinag-uusapan po sa Roma 14 ay broma. Ayun, parang ganito yan eh. O, ang laro na ginagawa doon sa Roma 14, basketball. Tapos ang pinatutunayan ng negative ay volleyball. Hindi magkatugma. Hindi pinag-uusapan ang baboy sa Roma 14 sapagkat ang baboy ay nasa ilalim po ng akatarton. Ang binabanggit sa 14 ng Roma ay bromaton o broma. Ano? So kaya hindi po pwedeng gamitin yon. Then next ay binabanggit na wala pang Kristiyano sa lumang tipan. Pansinin ho ninyo ang talata pong ito. Yan. Makikita ninyo sa 14 ng Hebreo, talatang 24 hanggang 26. Sabi rito, sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, tumanggi siyang tawaging anak na babae ni Paraon, na pinili pa niya na siya'y tampalasanin kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamon ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala na inaring malaking kadustaan, na malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo.
Kasi po yung salitang Kristo, tumutukoy po yan sa gampanin na gagawin, nagagampanan ng ating Panginoong Kristo pag siya nagkatawang tao, Mesiyas po sa wikang Hebreo. Ano ho? Dito, mas pinili pa ni Moises si Kristo. Di ibig sabihin si Kristo si Moises mananampalataya ni Kristo at tagasunod ni Kristo. Kaya nga ang meaning sa atin na ibinigay ng Kristiyanos, di ba? Mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Ayun, meron na pala. Kaya si Moises bilang Kristiyano na Hudyo, hindi kumakain ng karumal-dumal. Ano ba ang paksa? Ayan. Ang baboy, pinagbawal pa rin ng Diyos na kainin ng mga Kristiyano ayon sa Biblia. Bawal po yung kay Moises at sa mga kasama ng Kristiyano na sumunod sa kadustaan ni Kristo. At yung mga apostol na Hudyo, Kristiyano rin po yun. Hindi rin kumain ng baboy at pinatunayan niya sa atin ng negative. At sabi rin ng negative sa kanyang sagot, yung mga apostol na Hudyo Kristiyano hindi rin magtuturo na kainin ng hintil ang baboy. Kasi nga karumal-dumal ito. Hindi ito pinakakain ng Diyos. Kaya nga ang tanong natin kung hindi mga apostol ang nagsabi na kainin, sino? Ay wala raw. Hindi po pwede yung wala, mga kapatid. Sapagkat ang tagasunod nila, sapagkat ang sinusundan nilang aral, si Kristo. Kung ano ang aral ng ating Panginoon, yun din ang susundan nila. Ngayon, nagturo ba si Kristo na huwag kakain ng baboy? Opo. Kasi nga, pinili ni Moises si Kristo, sinampalatayanan, sinundan niya si Kristo. Sino yung nagbigay ng kautusan kay Moises mula pa doon sa bundok ng Sinai hanggang sa iba't ibang bahagi ng pagbibigay ng kautusan? Hindi ba't ang ating Panginoon Hesus nang siya hindi pa nagkakatawang tao? Kaya tanong natin kung hindi mga apostol, sino? Si Kristo ba? Kasi kung sinagot niya si Kristo nagturo, masisira ngayon yung sagot niya kanina na ang mga apostol ng mga Hudyo Kristiyano hindi magtuturo nakainin ang baboy sa mga Kristiyano. Ayun. Kaya nanatili tayong nakatindig, mga kapatid. Ano ho? Yan. Ngayon, palasi raw yung ating tanong. Ano ho? Yan. Hindi ho ito false dilemma. Ito hong tanong natin. Hindi ho false dilemma po yan. Ipagpalagay mo ng yung mga Hudyo hindi kumakain. Pareho din ang tanong niyan saan sa Biblia natin mababasa na kinain na ng mga Kristiyano yung baboy? Walang mababasa. At lalong mas matindi pa na may mga Kristiyano na pala sa lumang tipan. Kaya walang mababasa na kinain na ng mga Kristiyano kahit ang mga apostol hindi kumain ng baboy. Ngayon, matiba yung una at ikalawa nating assignment, hindi natutulan. Ilang beses nilinis ng Diyos ang baboy? Tapos para saan yung ginawang paglilinis? Nakita nyo nakahang ang sagot, mga kapatid. Pero ako naman ay natuwa sa honest answer ng atin pong butihing kaibigan na ginamit yung gawa Gis. Kasi yung iba ginagamit yung gawa Gis para patunayan na pwede nang kainin yung yung baboy Ay nakakatuwa naman kasi idiniin sa atin ng negative na hindi ito para sa literal na pagkain na karumal-dumal, kundi ito'y tumutukoy sa mga hentil. Ayun, malapit nang maging Adventist ang negative side. Kasi yan ang paniniwala ng Adventist Yang gawa Diyos po na yan ay evangelism. Hindi po yan literal nakakain ka ng literal na baboy. Evangelism po yan na may kinalaman sa pagtanggap sa mga hintil. Kaya dito natutuwa po ako sa negative side. Ano po? Yan. Now, yamang mayroon tayong nabasa na sa lumang tipan pala may tagasunod na at may sumasampalataya na sa ating Panginoong Kristo. Batay na rin sa kahulugan ng salitang Kristiyanos.
di hindi ho natibag yung atin pong itinindig na natili itong nakatayo, mga kapatid. Kasi nga, ang sabi kasi ng Biblia ganito Ayan bago anya ipanganak si Abraham ay ako nga. At ang kausap ng ating patriarkang si Moises na Jehovah, wala pong iba kundi yung kanyang sinampalatayanan at sinunod na Kristo. Yan. Kaya, mayroon na talagang Kristiyano sa luma pang tipan. Yan. Kumakain ba yung mga Kristiyano ito sa lumang tipan ng karumal-dumal, ng baboy? Hindi po Nagpatuloy po yan hanggang bagong tipan Pinatunayan ng negative, maski yung mga apostol ng mga Hudyo hindi kumain ni hindi rin nagturo na dapat kainin ng mga hintil ang baboy. Kasi hindi turo ng Diyos, hindi turo ng ating Panginoon Jesucristo na kainin ang baboy. Kaya wala talagang mababasa na inutusan ang mga hintil na kumain ng baboy. Kaya yung ating paksa nananatiling nakatindig. Okay, last 2 minutes. Yan, nananatili pong nakatindig. Kaya matibay ang ating pananayuan Dito nga sa Complete Jewish Bible maganda pagkakasabi Ano sabi? Yan. He had come to regard abuse suffered on behalf of the Messiah. Napansin nyo? Hindi sinabing in behalf of the Messiah, kundi on behalf of the Messiah. Isang pagdiriin. Ano po? Isang pagdiriin ng kanyang tapat na pagsunod sa Mesiyas, sa Kristo, sa ating Panginoon Jesucristo nang hindi pa nagkakatawang tao. Ayun. Kasi nga, bago pa si Abraham, umiiral ng ating Panginoon Ayun. Kaya, napakatibay mga kapatid ng ating tindig. Ano po? Marami pang talataya mga kapatid, kaya lang ako kakapusin na sa oras. Ano ho? Total, wala namang nagiba, yun pong affirmative side. Ano po? Kaya yung pagkagamit ko ng Ezekiel, hindi ho yan natibag talaga ituturo ng bayan ng Diyos ano ba yung bayan ng Diyos sa pangunguna ni Moises? Di ba mga Christian? Si Moises Christian At bayan ng Diyos, ituturo nila yung pagkakilala ng marumi at malinis. Kaya hanggang ngayon, ang bayan ng Diyos sa Seventh-day Adventist, itinuturo pa rin ang pagkakakilala sa marumi at malinis. Yun pong karumal-dumal, yung pong marumi, hindi dapat kainin ng Kristiyano. Ang dapat lang pong kainin sa panahon ng Kristiyano, yun pong ipinahintulot sa Levitico 11 hanggang sa bagong tipan. Yun ay walang iba kundi malinis na hayop, malinis na karne. Hindi pinakakain ang baboy. Ano po? Yan. Ngayon, tuloy tayo sa ating pang-apat na assignment. Kasi hindi naman na tawag dito, hindi naman na nasagot Ano po? Ayan. Kailan tinawag na pagkain o kailan tinawag na broma ang baboy? Ayun, buti nakahabol. Salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating rebuttal ng affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Pastor Brian Badao ng COAT. Your time start. Okay, more on clarification lang to bro. Yung sa mga naniniwala ka ba kahit sa Old Testament times na ang mga Gentiles ay iba sa mga Hudyo at ang Hudyo ay iba sa mga Gentiles? Opo. Iba ang Gentiles, iba ang Hudyo. Pag sinabing Gentiles, sila yung tinuturing ng mga hindi tuli. No? Sila yung hindi kabilang sa bayang lahi ng Israel sa katutubo. Yun po yung mga Gentiles. Okay, salamat. Ang mga Gentiles ba sa Old Testament kumakain ng baboy? Yes or no? Oo, kumakain sila, Gentiles sila. Hindi sila Christian Kaya yung paksa para sa Kristiyano, yung Kristiyano hindi kumakain ng baboy. Yung Gentiles kumakain. Maliban na lang po, kapatid, kung tatanggapin nyo, kayo ay Gentiles at hindi kayo Christian. Okay. Dito sa Roma, mayroon bang Gentile believer dito? Meaning to say, hindi siya Hudyo? Meron. Roma yan
Yan ay lungga ng mga Gentiles eh. Pero ang pinag-uusapan diyan, broma, hindi akatarton. Kaya yung ika-4 na assignment ko po, sagutin po ninyo mamaya. Kailan tinawag na broma ang baboy? Ayun po, maganda po yon na assignment po ninyo, sasagutin mamaya. Okay, salamat. Sabi mo, sa Old Testament, ang mga Gentile kumakain ng baboy. So, generally speaking, ang Gentile kumakain ng baboy. Ngayon, ang tanong ko, itong mga taga-Roma na Gentile, kumakain ba sila ng baboy? Yes or no? Opo, yung mga Gentiles na hindi Christian, kumakain po sila. Kaya nga, ipapakilala natin ng mga lingkod ng Diyos yung pagkakaiba ng marumi at malinis. Hikayatin natin sila na lumakad sa wastong daan. Yan ang dahilan kaya tayo nangangaral ng Ebanghelyo eh. Para mailayo natin sila sa maling landas at maitama ang kanilang pananayo at pananampalataya. So, kung kumakain sila, salamat sa sagot bro. Kung kumakain sila pala ng baboy, meaning to say, pagkain sa mga Gentiles ang baboy. Yes or no? Yes, pagkain sa mga Gentiles. Pero hindi siya pagkain sa mga Kristiyano. Kaya yung aking paksa, ang pinatutunayan ko, yung mga Kristiyano, hindi kumakain o hindi pinahintulutan kumain ng baboy. Kasi sila ay ibinukod na ng Diyos eh. Binanal na sila. Ginawa na silang anak ng Diyos. Kaya dapat mananatili sila sa pinagkatawag sa kanila. Hindi na sila susunod sa lumang pamuhay ng mga Gentile. Alright, salamat. Binanggit mo yung broma, atakan, ano yan? Atakan tarton, sabi mong ganon. Actually, sinabi mo lang, ang baboy under atakarton. Pwede mo bang ipaliwanag una sa akin? No? Kasi baka alam na ng mga viewers eh. Yung broma, bakit mo sinabi na walang baboy sa broma? Opo. Ano ba yung broma? Opo. Pag sinabi pong broma, yun po ay tumutukoy sa lahat ng ipinahihintulot na kainin. No, kasama po dyan yung asyib, yung mga gulay, yung tinapay, yung pong karning malinis, yan po yung sasakupan ng broma. Pero pag sinabing akatarton, tumutukoy po yan sa mga karumal-dumal, katulad ng baboy, etc. Alright, okay. Doon sa may Romans chapter 14, verse 20, Brother Camacho. Ano ba yung tinutukoy doon na pagkain? Ang Greek word niya, estio. Kasi, sige, pakisagot lang. Ano ba yung ang sinasabi niya na pagkain? For that man who eateth with offense. Ano yung eateth dito? Ito po yan, bromatos, ang pagkakabanggit sa atin. Hindi po yan tumutukoy sa karumal-dumal na karne. Yan po ay tumutukoy, hindi tumutukoy sa baboy specific. Doon po sa atin tong paksa, yung Romans 14:20. Okay. So, ano yung general na word para sa food? Pagkain po, general na term po yan, tulad niya ng Greek term na broma. Generic okay. term broma. Patungkol po yung sa pinahintulot lamang na kainin. Hindi kasama ang karumal-dumal. Alright. So, meaning to say, sa mga Gentiles, nag-agree ka kanina na pagkain sa mga Gentiles, yung tawag niyang baboy. So, ang tanong ko, kung sa context ng mga Gentiles, kung general ang word na broma, pasok ang baboy sa broma. Yes or no? Sa context ng Gentiles, yes, pasok yan. Kasi broma sa kanila yung baboy eh. Pero dito tandaan natin, ang sumulat ng Biblia ay mga Hebreo. Yun. Mananampalatayang Hebreo na naging Kristiyano, gamit lang ang titik ng Greek, ng Koine Greek. Ibig sabihin, susundan mo yung kanilang pagkakasulat na Koine Greek sa konsepto at kaisipan ng isang Hudyong manunulat na Kristiyano. Tawag yan Hebraism. Okay. So agree ka na yung si Paul ay Grego. Hudyo po si Apostol Pablo, ano nga siya ng Sanhedrin eh. 'Di ba? Pinuno siya ng Sanhedrin eh. Hudyo po siya eh. Kaya nga hindi siya magtuturo na pwedeng kainin ng Kristiyano ang baboy eh. Opo.
Kaya kahit sumusulat siya ng mga tekstong Grego na broma, hindi po yan pumapasok sa kaisipan ng hintil. Sa hermeneutics may tinatawag tayong Hebraism. At diyan natin uunawain yung kanilang mga sulat. Hindi, ang tanong ko kasi kung Hudyo ba siya o hindi siya Hudyo, hindi yun ang tanong ko eh. So, hindi mo ba alam na si Paul ay may lahing Griego? Yes or no? May lahing Griego? Yes or no? To be honest, ay hindi ko na-research yung kanyang, kung may kalahati ba siyang lahing hintil. Ano? Pero sa kanya kasing mga liham, binabanggit niya, siya'y Hudyo, o kabilang siya sa Sanhedrin, etc. etc. Pero hindi ibig sabihin nito na kumain siya ng baboy. Walang mababasa si Apostol Pablo kumain ng baboy. Alright, salamat Brother Camacho. Sa Acts chapter 15, okay, salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative. So shoutout muna mga kapatid dito sa ating live. Shoutout dito kay Jeff T. Orieta. Sabi niya, magaling ding tanong Bro Camacho. Dapat yung logos sa John 1:1 kahit Greek dapat unawain sa Hebraic concept. Shoutout din kay Neneng Amto. Paul was a Jew, not Gentile. Shoutout din kay Raymark Asigan. Parang Bible study lang ang nangyari sa negative. Shoutout din kay Eme Alfonso. Oy, sana di ako nahuli. Shoutout sa dalawang magaling na debater. Dito din kay shoutout din mga kapatid kay Reggie de la Cruz. Cristiano ako Camacho. Kumakain ako ng baboy at dinuguan. Ang sarap ng lechon Camacho. Subukan ko kumain ng balat ng lechon. Mawawala ang takot mo sa kautusan tungkol sa pagkain. Shoutout din kay Richie Cortez. Napanood din ako ng live ng debater ni brother. Shoutout din kay James Alaher. Ano si Moises Cristiano. Shoutout din kay dito kay Pastor Eric Villanueva. Dapat di ka na lang nakipag-debate ba daw kung puro oo ka na lang ng oo kay Camacho. Sa halip na ibuwal mo, sinusuportahan mo pa. Shoutout din mga kapatid kay Kuya Eric. Basta pagkain ng baboy ang paksa sa debate, walang titibag sa stand ng SDA. At shoutout din mga kapatid kay Pastor Jeromel Amlon. Sabi niya, kumakain ako ng humba. Shoutout din mga kapatid kay dito kay Emmy Alfonso, Nining Amto. Shoutout sa inyo mga kapatid. So, tuloy-tuloy tayo. Dako tayo sa ating rebuttal. Pastor Brian, your time start now. Alright, salamat sa mga comment natin dyan. Kasi hindi naman tayo nakikipagdebate para mamuntos. Okay? As much as possible, kinukuha natin yung logic ng presentation. No? Yun yung ating punto dyan. Hindi tayo nakikipag-usap para mamuntos lang kay Brother Camacho at sa lahat ng mga debate natin. Okay? Now, dito sa may ginamit niya na puntahan ko itong itong broma na sinasabi niya. So nag-agree dito si Camacho na ang mga hentil pala, firstly, yung mga hentil ay iba sa mga Hudyo. So may konting distinction sila. Ang mga Hudyo, merong mga pinagbabawal kainin kasamang baboy. Ang mga hentil, merong kumakain sila kung ano yung mga pinagbabawal sa mga Hudyo. So agree naman si Brother Camacho na kasama doon yung baboy. At classified yung baboy sa context ng mga ang tawag diyan, mga hentil, yung baboy ay pagkain. Broma. Kasi tinignan natin yung broma, yan din pala yung general na ginagamit sa pagkain. Okay? So, kapag ang Hudyo, kapag magkasama, kaya sa Romans, ang mga Gentiles ay merong bawal sa kanilang, ang mga Hudyo may bawal sa kanilang kainin, ang mga Gentiles wala, no? Talaga yung general na term ang gagamitin, yung food, di ba? Ngayon, kung sinasabi ni Brother Camacho, kasi ang gusto ko makuha ng mga listeners, yung logic nung Romans chapter 14. 'Di ba? Kung meron na kung given, let's say granted na mga apostoles ay nagbabawal sa mga Gentiles na kumain din ng baboy, edi mawawala, dapat wala tayong dito, walang ganitong senaryo sa Romans chapter 14.
no? Dapat walang ganung senaryo kasi pare-pares naman pala sila ng kinakain. Na hindi ko makita yung logic dito sa Romans 14 kung susundan ko yung sinasabi ni Brother Camacho. Kasi kung susundan natin yung flow of thought niya, lahat ng bawal sa mga Hudyo, bawal na rin sa mga Hentil. Yun yung ano niya, yun yung logic Yun yung gusto ko makuha ng mga listeners natin, yung logic na pinupunto niya. So kung ganun naman pala, meron na silang uniformity sa kanilang kinakain at hindi kinakain, bakit pa magtatalo dito? Anong point? 'Di ba? Hindi ko makuha yung logic diyan. Ngayon, again, doon sa Acts chapter 15, hindi ko na papatulan pa yung sinasabi niya about sa mga Old Testament ay mga Kristiyano. I think talagang stand niya 'yon. Yun talagang stand niya. So hindi na natin 'yon itatakil dito. Okay? So yun, number 1, 'di ba? Sabi dito sa 14 pa rin kasi nag-agree naman pala siya, nag-agree naman si Brother Camacho na ang salitang broma ay general term ng mga pagkain. So papasok dito since ang kausap ay Gentile at Hudyo, papasok dito sa meat na sinasabi which ang sabi niya ay broma. Kasama diyan yung baboy. Kasi nag-agree naman siya doon na kung sa Gentile context kasi ang pinupuntuhan ko doon is yung paano nagkaroon ng rise sa commotion dito sa Romans 14. Kung lahat sila bawal kumain ng baboy, hindi kumakain ng baboy, wala tayong makikitang ganitong senaryo sana. Now, pag pupunta ako sa Acts chapter 15, no? Ulit dito, maganda kung napuntuhan din to ni Brother ni Brother Camacho kasi maganda yung gusto kong i-point dito. Kung totoo, ayon sa logic niya, na ang mga Kristiyano ay bawal kumain ng baboy, meaning to say yung mga Gentiles, kasi normal sa kanila na hindi kumakain ng baboy. And then, actually, ang pinag-uusapan dito yung conflict between mga Jews at mga Gentiles. Alam to ni Brother Camacho. 'Di ba? Kung saan tinuturo dito ng mga Israelita na sumunod sila sa kautusan, of course, including yung hindi pagkain ng baboy, para maligtas sila. So, talaga ang topic dito yung Torah. Okay? Ngayon, out of the 614 commandments, no, I think tama yata ako doon. Hindi naman ako kinurek ni Brother Camacho doon. No, ay 4 lang yung kinuha. Ito sana yung gusto kong puntuhan din niya para malinaw, no? Na kung pinagbawal, sabi niya kasi pinagbawal ba ng mga apostoles yung pagkain ng baboy sa kanila? Kung nare-recall ko ng tama yung kanyang sinabi o yung tanong. Dito kasi malinaw out of 614 commandments, 4 lang, hindi kasama diyan yung wag kumain ng baboy. 'Di ba? At ang sabi pa nga dito, yun ang turo ng banal na spirito sa kanila. So sana i-address to ni Brother ni Brother Camacho. Okay, so ano pa ba yung gusto nating i-point? Yung ayun, sana clear din sa atin yung distinction ng Hudyo tsaka ng mga Gentile. Nung sila po'y naging Kristiyano, hindi ibig sabihin na wala yung kanilang pagka-Gentile. At nung naging Kristiyano yung mga Hudyo, nawala ang kanilang pagiging Hudyo. Di ba? May common practice sila na kailangan gawin nila in unity na hindi nasisira ang church. No? Kaya yun yung tinuturo ni Paul sa Romans chapter 14. Okay, yun yung binibigyan nating linaw. Di ba? Kaya nga ang mga Hudyo, kahit sabihin si Paul, kung di siya kumakain ng baboy o nagsasabat siya, hindi niya inuutusan ng mga Kristiyano, oy magsabat din kayo. Or, oy wag kayong kumain ng baboy. O yung practice ko, i-practice nyo din. Actually, yan yung kinokontra ni Paul throughout his epistles. Pinapasunod ng mga Judaizers yung kautusan sa mga Kristiyano na dito nila sinetel sa Acts chapter 15. No? Na bakit natin ipapautos sa kanilang kautusan? Kasama dyan, syempre, yung hindi pagkain ng baboy. Bakit natin papatupad sa kanila? No? Kung tayo nga mismo na mga Hudyo, hindi natin ma-perfect, tapos
bibigyan pa natin sila ng pasanin, no? Pasanin na alam natin hindi nila kaya po yung punto ko doon, kung talagang kung totoo man yung argumento ni Brother Camacho, sana nandoon, no? Yung bawal kumain ng baboy. Kaso wala doon doon sa 4 no? So I think hindi kailangan pahabain pa. Wave ko na yung time ko, Brother Rasha. Thank you. So dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa ating second cross ng affirmative. Fernando Camacho ng SDA. Your time start now. Okay. ang tanong ko po, naniniwala ka ba na yung kumakain ng baboy ay masusunog? Yes or no? Hindi ko narinig yun. Yama? Paulit Okay. lang bro. Pasensya na. Tinatanggap mo ba na yung kumakain ng baboy na nasa maling pananampalataya ay masusunog? Yes or no? 10 minutes. Kasi nga, may 10 seconds. So nag-a-assume yung tanong niya na yung pagkain ng baboy ay para sa hindi mananampalataya. Naniniwala nga ako na mga Christian believers, which yung mga Gentile believers, Christian, ay kumakain sila ng baboy. Okay. Baguhin ko yung tanong. Tinatanggap mo ba na yung kumakain ng baboy na mga nagpapakabanal masusunog? Tinatanggap mo ba yon? Yes or no? 10 minutes. Actually, hindi ko alam yung way niya na nasusunog eh. Hindi ko alam yung ibig niya sabihin sa masusunog. So, sige, sagutin ko na hindi. Okay. Para lang sa klarifikasyon, para masundan po ninyo. Yung bang mga nagpapakabanal, kumakain ng baboy, naniniwala po ba kayo na sila ay susunugin sa takdang panahon ng kahatulan? Yes or no? No. Okay. Nabasa niyo po ba ang Isaiah 66, 15 hanggang 17 na susunugin ng Diyos sa kumakain ng baboy kasama yung mga nagpapakabanal? Nabasa niyo po ba yon? Yes or no? Nabasa ko at kahit naman hindi ko nabasa, actually applicable lang yan sa mga Hudyo. Next question. Okay. Saan mo mababasa sa Isaiah 66? 15 hanggang 18 na yan ay para lamang sa mga Hudyo. Hindi ko nahanapin kung saan ko mababasa, pero sasagutin ko yung tanong kasi nag-agree ka naman na ang mga Gentiles ay talagang hindi ay kumakain talaga ng baboy. At ang mga Hudyo hindi, utos yun sa kanila. So para sa kanila yung sinabi ng Panginoon. Sa mga Hudyo na magmamatigas ang ulo, kakain pa rin ng baboy. Okay. Doon sa Isaiah 66, 15 patuloy. Ito yung mga nagpapakabanal, tapos kumakain ng baboy. Kayo po ba'y nagpapakabanal din at kumakain ng baboy? Yes or no? Yes, pero hindi applicable sa akin yung sinasabi sa Isaiah. Okay. Tanggap mo rin ba yung nasa Isaiah 66, 15 hanggang 17? Yan ay pangbuong sanlibutan na paghuhukom na gagawin ng Diyos para sa lahat ng tao. Tinatanggap po niyo po ba yun? Yes or no? No. Okay. Ito ay hindi challenge. Kung sakali na mabasa ko mamaya na yan ay pambuong sanlibutan na para sa darating na paghukom, may pag-asa po ba na kayo ay wag nang kakain ng baboy? May pag-asa po ba? Yes or no? No, kasi pwede mo namang mabasa yan, pero pwedeng mali ang pagkakaintindi mo. Salamat. Okay. Kung kayo po halimbawa ang pababasahin, kaya nyo bang basahin at ayon sa unawa ninyo? Yes or no? Ay, kaya kong basahin, pero for me, irrelevant pa rin siya sa topic. Sa mismong topic. Kasi utos Utos ang pinag-uusapan natin. Okay. Next question.
yan po ay hindi irrelevant kundi eksaktong sagot po yan. Kasi yung mga Kristiyano, sabi sa paksa, ay hindi pinakakain ng baboy. O, kaya hindi sila pinakakain, sabi ng 8.1 ng Roma, kasi wala nang hatol para sa kanila. O, tinatanggap mo ba yon na wala nang hatol yung mga na kay Kristo dahil sila'y sumusunod at sumasampalataya kay Kristo, kabilang na hindi pagkain ng baboy? 10 minutes, naniniwala ako doon, pero hindi kasama yung hindi pagkain ng baboy. Assumption sa side mo yon. Ina-assume mo kasi yun eh. Ina-assume mo. Okay. Next question. Regarding doon sa Roma na binanggit mo kanina. Nabasa niyo po ba yung ancient GW na treatise on fasting sa Megalat Tanit regarding sa Roma 14? Nabasa niyo po ba yun? Yes or no? Hindi pa. Okay. Then yung Dadidakhe 8.1, nabasa nyo na rin po ba yan in related doon sa Roma na binabanggit po ninyo? Yes or no? Yes, nabasa ko yung Didake pero hindi ko na matandaan yon, and I believe hindi nakalagay doon kung sino yung author ng Didake. Okay. Kailan lumitaw ang Didake? Hindi ko memorize kung anong year siya lumabas. Pero ang pag-authorship ang pinag-uusapan, walang nagki-claim ng authorship doon. Bigyan mo lang ako ng ang Didake ba 5th century, 20th century na lumabas siya? Century lang po. Hindi, sige. 70, sabi dito, written between AD 70 and AD 100. Mahirap na mahula eh. Okay. So, first century yan. Binabanggit dyan. At kung nabasa nyo yan, in related doon sa Roma na binabanggit po ninyo, pinaniniwalaan nyo po ba yung Didake? Yes or no? Yung 8.1 particular na banggit sa Roma. Hindi ko po siya pinapaniwalaan na siya ay sulat ng mga apostoles kasi nga po, wala pong nagki-claim ng authorship. Ang sinasabi lang doon, yun ay teachings, pero wala pong nagki-claim na yan ay wala sa 12 apostles ang nagki-claim na silang sumulat niyan. Okay. Yang Dadidake, tanggap mo ba na yan yung mga aral at practices ng first Christians doon sa first century? Tinatanggap niyo po ba yon? Yes or no? Hindi ko po tinatanggap. In fact, even among scholars yan ay debatable. Pinag-uusapan siya. So, hindi 7 siya minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate at dako tayo sa ating final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Shoutout dito kay Junel Alinyar. Ang pinagbawal sa pagkain, yung kumakain, hindi na kailangan utusan na hindi pakainin yung taong hindi kumakain. Kaya yung utos sa bawal pagkain, utos sa kumakain. Shoutout din kay Jeff T. Orieta. Maganda pa rin ang debate na ito. Mapayapa at relax sila, pero dito sa comment nagsasabi na, hoy Amlon, makinig ka sa debate na to para matuto ka. Shoutout din mga kapatid kay Rinaldo Rumo. Sa laban na to sa SDA side ako, kawawa ang negative sa topic dahil hindi niya maibuwal ang paksa ng STA. Shoutout din kay Nettie Wetty. Sa New Heaven and New Earth, hindi pa rin ipapakain ang baboy. Shoutout din mga kapatid dito kay Reggie de la Cruz. Kristyano ka, sabihin mo hindi mo tanggap iyan dahil ang aral na sinusunod mo lang ay ang mabuting balita ng kaligtasan na ipinapahayag ni Jesus na pinatotohanan ng mga apostol. Shoutout din mga kapatid dito kay Renny Barrentos. Simpleng logic lang po yan. Kung ano ang bawal sa mga Hudyo, bawal din sa ating mga Kristiyano kasi nga isa lang ang Diyos natin. Mif Piemonte, sabi niya, yes, Moses was a Christian. Christ already existed at the time of the Old Testament. Hebrew 11 verse 24. At shoutout din mga kapatid dito kay Alejandro Lumuntad. Palakda na naman Captain Fernando. Congrats Cap. At
Shoutout din kay Henry, mga walang matibag ang negative sa mga poste na itinayo ni Pastor Camacho. Ariel Gavera Jr., hindi na ako kakain ng baboy kasi nakaka-high blood. Shoutout din mga kapatid kay Julius Estonelo. Standard ng Diyos ang dapat sundin ng tao na ipinatutupad sa Israelita Hudyo. Huwag yung standard ng tao. Maling-mali ka dyan, Pastor Badao. So dako tayo sa final conclusion mga kapatid. Mauna dito si Brian Badao ng COAT bilang negative mga kapatid sa ating paksa na ang baboy ay pinagpabawal pa rin ng Diyos na kainin sa mga Kristiyano ayon sa Biblia. 5 minutes, your time start now. Ayun, so yun yung pinupunto natin mga kapatid dito sa debate namin. Kasi ako hindi naman ako mahilig makipagpuntusan, no? Sa akin lang yung honest answer at saka honest question, honest presentation. Bahala na yung mga nakikinig kung alin sa tingin nila yung logical sa kanila mga kapatid. No? So hindi naman natin habol dito yung manalo, matalo. Ito ay pakikipag-aralan lang, pakikipagpalitan ng ano. So sa akin ang mga napansin ko, yun nga, sinasabi ni Brother Camacho na may mga Kristiyano na raw sa Old Testament. Okay, for me that is dishonesty. No, kaya pala sabi may nag-message sa akin na parang may ngayon ko lang na-gets yung ibig sabihin, no? Ngayon ko lang na-gets yung ibig sabihin ng mga nag-message sa akin. But anyway, naging parang sa akin inconsistent yung salita niya doon sa may tawag doon? Broma na ang sinasabi niya nung una is hindi kasama yung baboy doon. Pero kapag ginamit pala general yon, no? Since ang mga Gentiles ay pagkain sa kanila ang baboy, then pasok yung baboy doon sa concept ng sa konteksto ng mga Gentiles. So malinaw niyang sinabi, binigyan ng distinction ang kaibahan ng Hudyo sa mga Gentiles. Nag-agree naman siya na ang baboy ay pagkain sa mga Gentiles. So, irrelevant na yung sinasabi niya na dapat isa pang-apat, hanapin na yung ang baboy daw ay pagkain. Kasi siya mismo nagsabi sa context pala, kung general pala ang paggamit ng broma, ipasok yung baboy. Okay, yun yung logic, no? So, merong difference mga kapatid. Ipupunto ko na naman ulit yung sinasabi natin. Kasi importante sa akin yung Romans chapter 14. No? Kung totoo, isundan niyo yung logic, kung totoo yung sinasabi ni Brother Camacho na merong ang Gentiles at ang mga Hudyo ay parehas na bawal kung ano yung bawal sa mga Hudyo, bawal din sa mga Gentiles, no? At kung ano yung kinakain ng mga Hudyo, kinakain na rin ng mga Gentiles, bakit may ganitong tagpo sa Romans chapter 14? Di ba? Bakit may ganitong commotion, may ganitong conflict sa Romans chapter 14? Hindi ko makuha talaga yung logic kasi kung parehas na pala silang kinakain, bakit may ganito? Kung parehas sa bawal sa kanilang baboy, bakit may ganito? Di ba? Now, yung pagka sinabi mo kasing yung broma, agree siya na general yan na kung kinakain niya ng mga Gentiles, no? At yan yung nagiging issue dito sa Romans chapter 14, no? Kasama dito yung baboy kasi nga malinaw na kinakain dito ng ibang Kristiyano, which is mga Gentile Christians, kinakain nila dito yung mga bawal sa mga Hudyo. Therefore, may ganitong tagpo. Kaya kasama dito yung baboy. Kasama dito sa pagkain na ito yung baboy kasi para sa mga Gentile, pagkain ng baboy. Nag-agree naman doon si Brother Camacho. Okay, so therefore, it makes sense na kaya pala may ganitong conflict. Kasi yung mga bawal kainin ng mga Hudyo, kinakain ng mga Gentiles, na ang sinasabi dito ni Pablo, wag niyong gawin na nakikita kayo or in the presence ng mga kapatid nyong Hudyo. Okay? In fact, sabi niya sa verse 14:22, the faith you have, keep to yourselves before God. Blessed is the one who does not judge himself by what he approves.
Okay, kumakain kayo ng ganyan na hindi bawal sa mga kapatid yung Hudyo, sarili niyo na lang, wag niyo na lang ipakita kasi nga may mga natitisod sa inyo. Kung parehas naman pala silang kinakain hindi ko talaga makuha yung logic bakit may ganitong commotion dito, may ganitong confusion dito sa early Christian, ano? Now, doon sa Acts chapter 15 again, hindi na naman pinuntusan ni Brother Camacho kasi valid, relevant yung question natin doon relevant yung punto natin doon. Kasi nga sabi ko nga kung tama siya, binabalikan ko to kasi hindi niya inaddress to. Kung tama siya na bawal sa mga pinagbawal ng mga disciple kasi yun yung kanyang assumption na since bawal sa mga Jewish, Christian, yung pagkain ng baboy, pinagbawal din sa mga Gentiles. Ito malinaw This is the perfect timing na kung bawal man, dapat dito pinagbawal. 'Di ba? Wala ka mababasa Time. So kung hindi pinagbawal, ang tanong, pwede bang kumain ng ganon sa mga Gentiles? Time. Okay, so dyan nagtatapos Thank you. Diyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. Dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang baboy ay pinagbabawal pa rin ng Diyos na kainin sa mga Kristiyano ayon sa Biblia. 5 minutes, your time start. Okay, pinahiwatig sa atin, binabalik-balikan itong Roma 14 at hindi ko raw ito kumbaga dinibang, parang ganun paano kung siya sasagasari, hindi pa ako nagsasalita tungkol sa Roma 14? Question and answer pa lang yon. Ngayon, ano ba yung hindi raw niya makuha sa logic? Hindi kasi ito makukuha sa logic, mga kapatid Maunawaan mo ito through the Holy Spirit at pag-aaral ng Biblia. Huwag mo iasa sa logic ng tao para maunawaan po ninyo ito. Ang Roma 14 po ay may dalawang bahagi ng usapin. Isa pong tungkol sa vegetarian at saka sa mga kumakain ng kreya. Sabi niya, ayan, binanggit ko daw yung meat ay broma. Hindi ho. Wala akong binabanggit na yung meat broma. Ang broma, yung pagkain, yung meat kreya. Yan po yan, magkaiba po yan. Dito sa 14 ng Roma, yung pagkain pong binabanggit diyan mula doon sa kung titignan niyo po pantukoy na natin sa karne. Tignan niyo po, ibaba niyo lang po doon sa talatang 14. 14 17 patuloy kreya po yan. Yan po'y tumutukoy sa mga malinis na karne. Kaya lang itong mga malinis na karne na ito, minsan naihahandog ito sa Diyos-Diyosan. May mga Kristiyano nung araw kumakain ng malinis na karne na inihandog sa Diyos-Diyosan. Natitisod ngayon yung mga Kristiyano na hindi kumakain ng malinis na karne na inihandog sa Diyos-Diyosan. Yung iba kumakain. Yun yung itinutuwid ni Apostol Pablo. Hindi yung pagkain ng ng baboy. Kaya yung salitang broma, pagka broma pinag-usapan, iba ang tinutukoy na broma sa mga Hentil. Iba rin ang tinutukoy na broma pag ang nagsasalita mga Christians. Sa Christians, hindi kasama ang baboy. At syempre, ang paniniwalaan natin, yung Christians, kasi sila yung tinalagang tagapangaral ng Ebanghelyo. Kaya yung sinasabi niya, false logic po yun. Ayan. So, nasagot natin yung 14. Gusto ko habaan, kaya lang kulang na yung oras ko dyan Kasi, kung baboy po ang pag-uusapan dyan, dapat nakalagay dyan koiros, hindi kreya. Yan po yan, mga kapatid. Ngayon, itutuloy ko na lamang din, dito sa kanyang nasagot natin yung Roma 14, yung po ang katotohanan niyan, mga kapatid Then, tignan niyo po yung bahaging ito. Sabi rito, sana abutin ko pa yung oras. Yan. Dito sa slide 33 Yan, gusto ko itong sundan, mga kapatid Yan, sabi kasi sapagkat ang gayon hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon kundi sa kanya sariling tiyan. Masarap ang baboy Kaya dapat kainin, maliho. Ang sundin natin si Kristo. Ngayon, sabi doon sa aklat ng Isaiah, mga kapatid, susunugin yung kumakain ng baboy, at yung mga nagpapakabanal yan Natutuwa nga ako, hindi niya tawag din tinutulad yung pagiging Christian sa lumang tipan talaga kasi pag tinutulad yung maraming talata
nagigipit sa kanya eh. Asan na ba yon? Gusto kong basahin ito eh. Yung Isayas. Kasi binabanggit doon, ang Diyos ay magpapataw ng parusa sa lahat ng mga tao. Pangbuong sanlibutan po yun, mga kapatid, na mangyayari. No? Kulang lang talaga yung oras ko eh. Di ba, linabanggit ko naman na sa inyo, mga kapatid. Pagdating ng araw ng kahatulan, mga kapatid, tayo po ay parurusahan ng Diyos kahit pa kayo nagpapakabanal, pero kayo'y kumakain ng laman ng baboy. Ayan sabi nung talata, yan. Malinaw na binabanggit sa atin ng talata, Isaiah 66, ang Panginoon darating na may apoy, ang tinutukoy nito sa hinaharap na paghatol. Pero kung susunod ka kay Kristo, hindi ka kakain ng baboy, ang sabi ng 8 ng Roma, 8:1 ng Roma, wala nang paghatol. Pero kung ikay nagpapakabanal ka, kumakain ka ng baboy, ikay parurusahan ng apoy, isusugba ka sa apoy. Ayan Tapos sa 17, nagsisikain ng laman ng baboy. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama. Sabi ng Adventist, hindi, sabi ng Panginoon. Kaya ito ay pinapangaral ng bayan ng Diyos, ituturo yung pagkakaiba ng malinis at marumi. Kaya wag kakain ng baboy ang mga Christians kasi hindi yan ipinakakain sa atin. Sabi sa talata 18, lahat ng bansa. Ay sayang. Sige po, maraming salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between SDA and COAT mga kapatid. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating nasa live at kung saan man makarating ang video na ito. So unahin natin ang ating Fernando Camacho, bro. Salamat, bro. Opo, at lubos ang ating pasasalamat. Unang-una, syempre sa ating pong Panginoong Diyos na tayo po ay pinahintulutan na magkaroon ng ganitong makabuluhang pag-uusap. At salamat kay kapatid na Rasya kasi siya yung talagang tagapamagitan mula sa pagkabuo ng paksa hanggang sa pagmo-moderate. Thank you kapatid na Rasya. At kay kapatid na Brian Badaw, maraming salamat. Napaka-professional nyo palang kausap. At ganyan yung mga sana matularan tayo ng iba pang mga apologists. Po. At sa comment section, nagkakabanatan sila. Maraming salamat din sa inyo mga kapatid. Kontra man or positive. Salamat po sa inyo. Bahagi kayo ng tagumpay ng pag-aaral po ngayong gabi. Muli po ay iniiwan ko kayo sa mapagmahal na palad ng ating pong Panginoong Diyos. Hasta la vista. Viva el Señor. Viva Adventista del Séptimo Día. Chokbok, hamnida, mispa sa inyong lahat mga kapatid. Okay. At Bro Brian, pasalamat din. Ayun, una-una, of course, salamat din sa Panginoon for this opportunity na makipag-aralan, no? And secondly, salamat always kay Brother Rasya, no? Dahil siya yung ating tama yung sinasabi ni Brother Camacho, simulang mabuo yung hanggang ngayon. Kasama natin si Brother Rasya para maging ordered yung debate, And of course, kay Brother Camacho, and hindi naman ako nabigo kay Brother Camacho, talagang maayos ka debate, maayos ka usap. So, glory to God din dahil meron tayong praises din na nagmula sa kakausap natin. And I believe na dapat talaga ganito makipag-usapan. Hindi kailangan magbangayan or mag-away, magsalita ng hindi magaganda sa kapwa natin. So, salamat Brother Camacho for being very professional at gentleman. Wow. So, God bless sa ating lahat. God bless sa ating lahat. Sa mga viewers din natin, salamat sa sinamahan nyo kami sa buong debate na ito. So Rasya TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmo-moderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandito si Fernando Camacho ng SDA mga kapatid. Matagal ko na itong kakilala at talagang defensor ng SDA at si Brother Brian Badaw mga kapatid ng COAT. Pwede nyo akong gamitin as mediator sa iyong pag-usap basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform mga kapatid. Kasama din doon yung mga kondisyon ng ating debate ay gaya ni Camacho na talagang need ng open camera. Yun yung kondisyon niya. At sa iba pa merong mga ganun na mga kondisyon. At syempre yung inyo ding obligasyon mga kapatid. So
please subscribe yung ating YouTube channel Russia Debate at paki-follow na din yung dalawang ito dahil meron silang mga live din na mga posts or kung ano man sa kanilang profile, so you can follow them. Kung gusto nyo magsuri sa kanilang pananampalataya, nandyan nakatag naman yung pangalan ni Camacho dyan at kay Badao, so mga kapatid. So paki-follow na din ako, Russia Vista mga kapatid, dahil dito ako laging nagla-live sa aking profile. So maraming salamat at this is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Ayun. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart real.